Okay, good day mga ka-Airsoft. Hello po sa inyo lahat. Good day mga ka-Bigman. Sa Bigman Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Bigman Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayusin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Bigman, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Bigman Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Sa Bigman Gang. Okay, good afternoon po sa inyong lahat mga ka-Airsoft. Hello po, good afternoon sa mga ka-Airsoft natin from different province. Hello po sa mga ka-Airsoft nating OFW, seaman, caregiver, caretaker dyan sa ibang bansa, nasan ka man sa panig ng mundo. Hello po sa iyo ka-Airsoft. Sa mga ka-Airsoft natin from different province, Luzon, Visayas, and Mindanao. Grabe, successful journey on the south kahapon. Medyo napuyat, inumaga ng uwi, pero okay lang. Ang importante na pagsilbihan natin, nadalhan natin, napasaya natin yung ating ka-Airsoft. Shoutout po, Madam Aloha and Sir Jerry Boy of San Pablo, Laguna. J lang. Hindi, Jerry Boy sa San Pablo, Laguna. Sir J. Ocampo and Madam Aloha of Lucena. First time in the history mga ka-Airsoft, lumapag ako na Lucena. Actually, hindi naman yun yung pinakamalayo na COD natin. Ang pinakamalayo na COD natin is Bicol, no? Daet, Camarines Norte, Bicol, tapos Isabela, no? Yan, nung dati lumapag tayo ng Isabela. Grabe, mga ka-Airsoft, hello po sa inyo lahat. Okay, ngayon po, review and unbox tayo ng unit ng ating ka-Airsoft, Bongbong Dayap. Tama ba, Dayap? Hindi. Dawap. 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 No? Dawap of Rawis, Legazpi City. Albay. Hello po sa iyo, Sir Bongbong. Then shoutout po, good day and good morning, no, kay Sir Jeric Collado of Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Okay, hello. Normally, ginagawa ko mga ka-Airsoft, inuuna ko yung
yung pistol. Okay? But this time, mga ka-airsoft, uunahin natin yung rifle. Okay? Uunahin natin yung rifle kasi going Nueva Vizcaya to, so nandyan na yung ka-airsoft natin, nag-aantay na. Okay? Nandyan na yung driver. Bale, si Sir Jeric kasi is nasa Nueva Vizcaya. So, ang pinapunta lang niya yung driver, no? Kailangan ko ng isang cellphone. Okay, ito na lang siguro, no? Okay, ipapakita ko lang sa inyo mga ka-airsoft yung features nitong bago nating rifle, no? Itong bago nating rifle, pwede to, bagay na bagay ito dun sa mga taong techie. Okay, techie. Dito ko. Ibig sabihin yung mga techie, yung mahihilig sa mga gadgets, mahihilig sa mga special features, mahihilig dun sa mga ayan. Okay, so i-ano natin yung camera, ibababa ko. Okay, ibababa lang natin yung camera mga ka-airsoft para maipapakita ko sa inyo ng husto, ng maganda. Yan. Sandali lang importante kasi to na maipakita ko to, no? Yan. Okay, yan, ito na. Ito kasing unit na to mga ka-airsoft, this is a Poseidon unit. Napakaganda nito, no? Actually, itong unit na ganito sana, itong sinasabi ko itong unit na ganito, ito yung mga bagay na bagay sa mga seniors natin. Bakit to bagay na bagay sa mga seniors? Kasi super lightweight siya, napakagaang yan, napakadaling i-maneuver. For sure, ang sigurado ko lang, hindi mahihirapan yung ka-airsoft dito. Okay? So ito, the battery, pero may special feature. Sa akin na yung manual. Okay. Equip kasi to with a ETU. Okay, ang nakalagay dito is Medusa ETU. So, ang Medusa ETU is okay naman siya, tumatagal naman, maganda naman, hindi naman sirain. Okay, ayan, makikita nyo, this is a Poseidon unit, may CQB siya, no? Yung size niya, tapos na-adjust pa rin to. Ayan, no? Ayan, na-adjust. Depende sa gusto mong haba, depende sa gusto mo. Depende kung saan ka komportable. Ayan, di ba? Ayan. Okay, so papakita ko muna sa inyo. First things first, kailangan meron kayong cellphone. Optional lang naman to, pwede nyong i-perform to, pwedeng hindi. Ngayon, kung nakikita nyo to, itong QR code na yan, ida-download nyo. Ayan I-scan nyo lang sa cellphone nyo. Ayan, mga airsoft, makikita nyo naman, di ba? Ayan to, i-scan nyo siya sa cellphone nyo, ayan. Okay, then ida-download nyo yan. Sino yan? Yan. Pupunta kayo sa Play Store, mga ka-airsoft, then i-install nyo yung Medusa. Yan, makikita nyo yan. Pagpasensya nyo na yung cellphone na ginagamit ko, may guhit na laglag lang kasi. Okay, yan. I-install nyo yung Medusa, then after nyo ma-install, i-open nyo. Yan, i-open nyo. Tapos, itong unit na to, shoutout Sir Jeric Collado, Ito, bubuksan nyo to, aalisin nyo to, okay? Tapos, ito, bubuksan nyo rin to. Yun, okay? Ilo-load nyo yung battery. Ayan, naka-DINS plug kasi to, Saan na ba yung battery ko? Ayun. Kuha tayong battery, okay? Ilo-load nyo. Yan, edi okay na, naka-load na, no? Ngayon, access nyo na to. Ito, ayan, no? Merong connect button dyan, i-connect nyo. Uy, ayaw. Yun, ayan, yan, connected, Connection error, internal key verification failure. Dali, Ayan, ayan na, mga airsoft, connected na siya, di ba? Ayan, kung makikita nyo siya, makikita nyo kasi rito, dito sa babang baba, makikita nyo yung status. Okay, status ng unit ninyo. Ito kasi may special features to na mo-monitorin. Nakalagay dyan yung voltage, yung current, so nadidetect niya yung temperature, yan, yung counter kung nakakailang putok, okay, then total,
Basta kung ilan na yung naipuputok niya. Okay? Ayan. Nakalagay dyan, voltage. 11.8 volts. So, okay yan. Pag ganon, no? Kasi ang maximum volts na pwede ng lipoly natin is 12.6. Okay? Ayan, dito, pwede nyo kasi may option kayo na default. Meron din kayong option na pwede nyo i-program yung unit ninyo. Okay? Katulad nito, mapapansin nyo to, Mapapansin nyo to, ito, ilalagay ko sa single fire. Ito, malilipat to na automatic. Ito, malilipat na automatic, Ayan, O, yan, nakita nyo? Nag-iba, di ba? Ayan, save natin ulit. O, yan, save. Then, ilalagay ko sa automatic, ay, sa single fire. O, yan, ilalagay ko sa full auto. O, yan, nakikita nyo yan, di ba? Nag-iiba yan, di ba? Single fire. Ayan. Ito, connectivity sa cellphone, pwede. Okay, sige, ilagay natin sa single fire. During the single fire, pwede nyong i-program yan kung ilan ang gusto nyo. Nasaan na ba ako? Kung ilan ang gusto nyo lalabas, ha? Ayan, katulad nyan, halimbawa lang, dito, Ayan. Okay. Nakaprogram siya na pag naka-single fire ka, himbis na isa lang ang lalabas na bala, is dalawa. Dalawa yung mapapalabas mo, di ba? At saka ito, kung mapapansin nyo ito mga cursor dali, paano ba? Kung mapapansin nyo ito, umiilaw to, itong part na to. Ayan, hindi ko lang alam kung kung nakikita sa camera. Pero kasi tracer ready yan. Kumbaga, binibigyan niya na ng liwanag ng signal yung tracer para umilaw na. Tracer ready to, no? So, kumbaga, yung mga gustong gumamit ng tracer, pwede na. Okay? Hindi na kayo kailangan maglagay dito sa tip. Dito pa lang, papailawin niya na. So, maganda rin siya kasi wala nang nilalagay dito sa tip na possible mapundi or masira. Dito pa lang, papailawin na niya. Okay? Ayan. Tapos, ito pa. Special features niya pag naka-rapid fire, pwede mo rin baguhin kung ilang rounds ang gusto mo. Halimbawa yung rapid mo. Di ba? Yung rapid mo, pwedeng single lang, pwede ring pwedeng 2. Di ba? Para matipid ka sa bala. Ibig sabihin, yung rapid fire mo, ayan. Nakita mo, normal na rapid fire, ganyan. Pero dito, pwede mong i-program. Pwede mong i-set kung ano yung gusto mo. Okay? Ayan, katulad niya, nakalagay 9 rounds. Ayan, di ba? 9 rounds. Ibig sabihin, 9 rounds yung putok niya. Then, as well as the sensitivity, pwede mong baguhin. Pwede mo ring iset yung battery mo, kung anong gusto mong volts lang ang kakainin niya. Pwedeng 7.4, pwedeng 11.6 volts. Ayan. Lahat ng access sa unit, pwede mong i-access sa cellphone, pwede mong i-program. Okay? Kumbaga, ikaw ang magko-command dun sa unit ng gusto mo na i-perform niya. Okay? Ayan. Yan yung special features niyan, i-discuss ko lang sa inyo para at least alam ninyo. Okay? Medyo komplikado nga lang, pero still dun sa mga taong naghahanap, mga techie, kumbaga naghahanap ng features, medyo may pagka nerd, okay na okay sa inyo to. Okay? Ayan. Balik na natin yung camera ngayon, no? Inuna ko lang yung rifle kasi nandito na po yung may-ari nito ha. Pagpasensyahan nyo na. De-demo ko yung rifle, then isunod natin yung ating, syempre, yung ating pistol. Okay, sandali lang. Wala pa kasi yung yung director ko, si Lucas, no? Siya nga pala, birthday ni Lucas ngayon. Happy birthday, Lucas. Happy birthday. Yan, birthday niya ngayon. Yan, kayo na lang bahala. Batiin ninyo si Lucas, okay? Okay mga airsoft, no? Ito na. So, this is the unit ng ating unit to ng ating ka-airsoft na babiyahe papuntang Nueva Vizcaya, okay? Dito nilalagay yung battery, okay? Pasok lang natin, then ito, i-cover lang natin to. Pero hindi na natin i-cover, okay? This is the unit. Napakaganda nitong unit na to, especially sa mga seniors. Kaya lang, dahil nga dun sa special features niya, like mga programmable na ETU, I don't suggest to sa mga seniors. Kung full mechanical tong unit na to, okay to sa seniors. Pero dahil nga
Hindi ko pala na-i-off. Tignan ko lang kung pag na-i-off na. Okay. So, sorry. Kailangan pala, ipoprogram mo rito kung ano yung prinogram mo. Yun ang masesave nga pala. Okay. Balik natin siya sa default. Visit to. Baka, para ano yung ka-airsoft na natin ang magseset, mag-aayos ng gusto niya, ha? Okay. Tama ba ako? Rapid, single fire. Dapat one lang. Okay, ayun. Okay, ayan. Sige, clinose ko na. Wala na yung up, no? Tingnan nyo, ha? Oh, single fire. Rapid fire. Oh, yun. Maganda yung tunog niya. Masarap yung tunog niya sa tenga. Kasi nga, syempre, upgraded na rin to. Okay, itong unit na to, normally sa point 20, hindi ko lang alam yung FPS, pero i-chrono natin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalakas. Pinalitan natin ng spring ngayon to. Palit ng spring, palit rin ng half rubber. Although, kahit hindi naman napalitan, kaya lang, request ng ating ka-airsoft, gusto niya malakas. Kaya, syempre, pinalitan natin. Okay? So, grabe, ganda ng magazine. Panalong-panalo. Kuha tayo ng 0.20 rounds na ba, ay 0.20 grams na bala. Para ma-chrono natin na maayos, no? Injectable type to, mga ka-airsoft. Ayan, pine-press mo, then, ayan, di ba? Pinapump. Pero hindi natin gano'ng pupunuin kasi lagyan natin ng 0.20 dahil gusto niya makita yung chrono test, no? Ayan. Kaya kita nyo, kailangan meron kayo reloader pag gagamitin ninyo itong unit na to kasi mahirap siya dahil nga injectable type siya. Pero you can upgrade the magazine into a camot type, pwede naman. Kaya lang, yung bossing natin medyo limited budget lang rin kaya hindi niya na muna pina-upgrade. Saka na raw. Okay lang naman yon, no? Importante magamit mo yung unit ng maayos, magamit mo yung unit base sa pangangailangan mo. Okay? Yung sinasabi ko lagi, katulad nito maganda to. Katotoo lang maganda to. Pero hindi siya maganda dun sa taong hindi niya babagayan. Di ba? Siyang hirap. Hirap. Yun. Hindi siya maganda dun sa taong hindi niya babagayan kasi itong unit na to is para dun sa mga bata, sa mga taong techie. Kung ang gagamit nito is seniors, hindi siya mag-e-enjoy kasi hindi niya ma-appreciate yung mga ginawa natin kanina like sa cellphone, programmable. Ang gusto lang naman ng mga seniors natin, yung mga tatay natin, yung mga lolo natin is pagpindot ng gatilyo, puputok, pindot, putok, pindot, putok. Okay? Ayaw niya na yung mga binary, ayaw niya na yung mga may alternate. Itong unit na to, bagay na bagay ito sa mga millennials, no? Sa mga bata, kasi mateki. Pwede nilang baguhin yung program, pwede nilang iset, pwede nilang iayos. Di ba? Yun ang sinasabi ko, lahat ng unit maganda, depende na lang rin doon sa gagamit. Kung yung gagamit hindi ganong mahilig sa mga new technology, gusto niya full mechanical, hindi niya ito ma-appreciate. Pero kung yung mga tao na mateki, yun nga, ma-appreciate tong unit na to. Okay? This is a programmable unit, maganda siya, base doon sa taong gagamit sa kanya. Okay? Ngayon to. Chrono natin. Request ng ating ka-airsoft, i-chrono raw para malaman niya kung ilan yung upgrade na nagawa natin. Ha? Ayan. Okay. Chrono natin. Pasok natin magazine. Single fire, syempre, no? Single fire. Single fire. Chrono. 508. Oh, 508. Biruin mo yung ganito kalaki na rifle na patungtong natin ng 500 FPS. Palit half rubber to. Premium ang half rubber nito at saka ang spring nito premium na. Okay? Magandang klase spring nito at saka malakas. Firing! 508 pa rin. 508 pa rin. Firing!
509. 509. Okay, firing last. 510. 510. Yan. 508, 509, 510, 500 FPS na kamo. Napakasarap, napakatindi nito. New stock to mga Airsoft. 10 piraso lang po. Kung aabutan ninyo, maganda. Kung hindi, pasensya na po, no? Very limited lang po itong unit na to para sa ating Airsoft. Napakaganda, napakalupit. Firing po tayo. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. Napakaganda, napakalupit. The Poseidon Medusa. Okay, itong unit na to, ready for packing and ready for, hindi na pala ipapak. Ready for boxing at saka babiyahin na going Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Unit natin Airsoft, Jeric Collado of Nueva Vizcaya. Hello, bossing! Okay, since upgraded yung unit, kailangan lagi nating i-re-rest pag hindi gagamitin kasi sayang yung upgrade na ginawa natin. Okay? Always clear the magazine, then I clear the chamber, then i-rest natin. Lagay natin sa rapid fire, press ng 1 seconds, then single fire, then put it back to safe para yung unit, ayan o. Diba? Hindi siya puputok. Diba? Okay, so itong unit na to, ready na po for packing and ready for shipping para sa ating ka-airsoft dyan sa lugar ng Nueva Vizcaya. Balik lang natin to. Make sure pag ibabalik mo to, walang masisirang wire. Ha? Kasi hindi pwedeng merong wire na, alam mo yun, na matutuklap. Kasi yung unit, baka alam mo na, magkanda sira. Napakaganda ng unit mga Airsoft po. Ready for packing. Ay, ito na. Babiyahin na. Okay? So, ito. Ano yan? Mangsali box yan. Saan yung box na? Okay. Okay, next unit natin. No, next unit is unit ng ating ka-Airsoft. Sir Bongbong of Legazpi City. Legazpi City, Albay. No? Albay. Sa lugar to ng Bicol, no? Bicolandia, sabi nga, no? Itong unit na to is request ng ating Airsoft. Turuan daw siya ng gusto. Bago lang daw siya sa mundo ng Airsoft. Gusto niya matuto. Okay? Sige, iisa-isahin ko, hihimayin ko, ibibigay natin yung request ng ating Airsoft para matutunan niya. Okay? Number 1. Sir Bongbong, this is the magazine. To, tatandaan mo lang to. Binigay mo na yung link. This is the magazine. Napa-book mo na, ilalamove. This is the magazine. Ang magazine, iwasan natin, hanggat maaari, hindi dapat pwedeng malaglag. Okay? Ang magazine natin, possible magkaroon ng leak pag nalaglag. Okay. Ngayon, ito nasa ilalim, ang tawag dito, inlet valve. Dito papasok yung hangin. Itong nasa taas, output valve. Ito yung pinapalo ng valve knocker para mag-release siya ng hangin para pumutok siya. Okay, ito, pinapalo to. Ngayon, ang magazine natin, merong output valve and inlet valve. Kailangan malagyan mo, hindi naman ganun kadalas, pero malagyan mo ng oil sa tuwing makikita mong malapit na siyang matuyo or tuyo na. Okay, ha? Kailangan nalalagyan ng oil. Kung hindi mo siya malalagyan ng oil, ma-advance yung pagkasira ng unit mo. Possible na masira. Okay? Ayaw ng magazine na walang oil ang mga valve. Ayaw ng magazine na pinupunog mo ito ng bala tapos matagal siyang nakapiga yung spring. Ayaw ng magazine na matagal na hindi mo siya ginagamit tapos may hangin siya sa loob. Nahihirapan ang mga valve. Okay? So, yan ang tips ko sa iyo regarding sa magazine. Ngayon, dako tayo sa unit. Ito yung unit mo. This is a Taiwan edition Glock 18. Okay. Ang Glock 18, equipped siya with single fire pag nakataas, rapid fire, rapido pag ibinaba mo. Okay. Ang Glock 18, full metal ang ibabaw at ang laman loob, pero ang handle, ang grip ay hard polymer. Lahat yan, ganyan talaga lahat ng Glock 18.
Wala kang makikitang Glock 18 na purong bakal, na purong metal. Wala. Lahat hard polymer ang baba, and the upper and the internals are all full metal. Okay, and na yung unit, napakaganda. Equipped with single fire pag nakataas, equipped with rapid fire pag ibinaba. Okay, ngayon, ito na. Nasaan yung silicone oil naman sa iyo? Ngayon, kailangan, sabi ko nga sa inyo, gagamit tayo ng silicone oil. Okay? Number 1, this is the magazine. I-press natin yung valve. Press, pindutin, konti lang, tapos spray. Sir Bongbong, itong live na to, panoorin mo lang ng panoorin, makakabisado mo rin. Tapos pag meron kang tanong, pwede kang tumawag. Okay? Then, sa inlet valve. Yan, yan na. So, okay na to. Meron ng oil, mamaya lalagyan natin ng gas, at saka lalagyan natin ng bala. Okay? Ngayon, ito yung unit mo, the Glock 18. Number 1, sprayan sa ibabaw kasi ang Glock, nauubos ang barrel dahil kumakaskas yan. Kaya kailangan sprayan. Okay, then, kasa natin to. I-lock natin to. Okay, ayan na. Medyo okay na. Isprayan natin itong nozzle. Ayan. Okay, sa magazine, ang ini-sprayan, 1 and 2. Sa unit, 1, itong ibabaw at saka yung nozzle sa loob. Okay? Yun ang tama nun. Tapos, ayan. Nakakasayan. So, kailangan bago mo ipasok to, alisin mo muna sa pagkakakasa. Press mo to. Ayan, ha? Yun lang. Kailangan susundin mo lahat yan, bossing, para hindi ka mapapahamak. Okay? Ngayon, picturean mo muna. Tapos sabihin mo, sir, ikaw na mag-assemble, madali lang naman. Kamong ganun. Kahit wag na. Okay na. Kompleto yan. Okay. Ngayon ito, hatakin mo to pababa. Atake mo pababa, then place your right thumb dito sa taas. Hatak, lagay mo yung right thumb mo rito para kung mabitawan mo to, hindi siya tatama rito kasi possible tong mabasag. Okay? Hatak. Place your right thumb here, dire-diretso, then dito ilalagay yung bala. Okay? Ngayon, pump lang po tayo. Nakita mo ko, kinakalog ko kasi ang proper orientation ng bala kailangan ganyan. Left, right, left, right, left, right. Okay? Hindi pwedeng ang bala bungi-bungi. Magmi-misfeeding or magkakaroon ng BB jam yung unit mo. Yun ang ayaw natin mangyari kasi pag nagkaroon ng BB jam, possible merong masisira or mababasag, mapuputol doon sa laman loob ng unit mo. Bagay na ayaw nating mangyayari yon. Okay? Ngayon, meron ng oil, meron ng bala, maglalagay naman tayo ng gas. Ang compatible na green gas dito sa unit mo is 12 kg only, number 12 lang. Hindi ka pwedeng magna number 14, masisira yung unit. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Okay na yon. Bakit 2 seconds lang, big man? Kasi po, itong unit na to is upgraded. Upgraded po ito, kaya matipid lang po siya sa gas. Pag po hindi upgraded, mas malakas sa gas. Dahil upgraded to, in-upgrade na namin, naka-fine tuning, naka-trigger job, matipid na po sa gas to. Okay? Ngayon, ang paglalagay ng gas, pataob ha. Hindi pwedeng pahiga, hindi rin pwedeng patayo. Kailangan pataob. Okay? Tapos, kinakapanin niyo yung gas ninyo at saka yung magazine ninyo, siguraduhin yung hindi malamig. Kasi pag malamig, nagyayelo yung loob. Pag nagyayelo yung loob, poor performance yung airsoft natin. Pero pag medyo warm siya, yan, katulad yan, dahil warm tayo, hawak natin siya, warm siya, maganda magiging performance niya. Okay? Ngayon, pasok na natin sa unit. Siyempre, ito na yung the moment of truth. Ito rin yung pinaka-inaantay ng bawat lahat. Yung pag-firing, ha? Okay, good AM. Sabi, kakatakot sir, baka masira ako. Ay, hindi, wag ka namang matakot. Wag ka matakot, bossing. Paano ba sabihin to? Basta sundin mo lang naman yung tama. Ito pala to, naka-online si Sir Dayap, hindi Dawap. Dayap, no? Basta sundin mo lang po yung mga guide natin, no? Ayan, ngayon to, papasok natin sa unit.
Pasok, malakas. Wag na wag mong itutulak kasi hindi siya maglalak. Pasok, malakas. Kasa. Bitaw. Okay, ayan, okay. Ngayon, single fire to. Kasi nasa taas. Pag ibinaba mo, rapid fire yan. Pag itinaas mo, single fire. Okay? Firing po tayo. Firing! Ano? Ngayon, ibababa natin para matry natin yung rapid fire. Baba natin. Okay? Firing! Rapid fire! Lock! Napakasarap. Simple-simple na yun. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Hatakin lang to. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, ibalik mo palagi sa single fire. Okay? Meron lang akong konting advice sa'yo. Yung rapid fire, torture sa baril yun. Hindi ibig sabihin may rapid yung unit mo, palagi nakarapid ka or palagi nagra-rapid ka. Okay? Ibig sabihin, pag madalas ka mag-rapid, madalas ma-torture yung unit mo, madalas mas prone siya sa pagkakasira. Okay? Sa totoo lang, ang rapid fire function, isang cause ng pagkasira. Okay? Pwede ka mag-single fire lang, basta ingatan mo lang, palagi dapat may silicone oil. Okay? Ngayon, maglagay pa tayo ng bala kasi marami pang hangin to eh. Ano yan? Okay na? Ayan. Ubusin ko lang itong mga bala. Bossing, huwag ka magre-recycle ng bala ha. Pag wala ng bala, tawag na lang kay Bigma, papadalang kita, okay? Huwag ka magre-recycle ng bala, huwag kang gagamit ng gamit na bala kasi pwedeng masira po yan. Sayang naman yung unit, okay? Ngayon ito, pasok natin. Pasok, ulit ha. May hangin pa kasi ito. Pasok, kasa. Ready to fire. Okay, single fire. Try natin rapid fire. Balik natin single fire. Open slide. Again, kasi wala na ulit bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Tapos yung unit mo, pag itatabi mo na, siguraduhin mong walang lamang bala. Pasingawin mo, yung unit mo, pag itatabi mo na, siguraduhin mong laging malinis. Walang excess na langis. Tapos, ang magazine dapat walang mga balang nakatabi. Okay? Tapos, pasingawin mo. Pasingawin mo kung itatabi mo na, kung sure na hindi mo nagagamit. Okay? Unit ng ating airsoft. Ngayon, online. Braille Vaccine Dayak. Hello sa'yo, bossing. Good day, PWD po. Mates. Pwede po mates lakas niya. Salamat po. Ay! Sige, pagbigyan kita. Kaya lang ang lamig na magazine natin. Pero, i-test natin yung FPS niya. Ha? Pagbibigyan kita dyan. Lamig lang ng magazine eh. Basta iwasan mo pag malamig yung magazine. Hindi pwede yan, ha? Bakit lumalamig yung magazine? Kasi napupuno ng napupuno ng yelo yung loob. Pag napuno ng yelo yung loob, mahina yung airsoft natin, tapos malakas sa sa gas. No, ngayon to, chrono natin using 0.20 grams para makita ng ating bossing. Normally 320 ang isang Glock. Tignan natin to, no? Kasi naka fine tuning, naka trigger job. Tignan natin kung ilan ang lakas niya, no? Pag nag-350 patas to, masarap na to. Okay, firing! 386. 386, no? I was expecting 350 pero 386 binigay. Okay na yan, lakas niyan. 399. Grabe. 399 para sa isang Glock. 398. 398, firing. 392. Firing. 395. Grabe, akin na yan.
Oy mga Airsoft, the Glock WE, Glock 18, grabing FPS yan, 395. Grabe yan para sa isang Glock na WE. In-upgrade natin, solve na solve ang ating ka-Airsoft. Oh, tamo ha. 300, 320 lang, pero naging 390, 395. Grabe yan. Ang sakit niyan para sa isang Glock. Don't worry, upgraded version naman to. Kaya sigurado mag-enjoy ka. Okay? Ubusin lang natin bala. Firing! Gangster! Okay. Anyway, joke lang yun. Huwag kang mag-gangster mode. Okay, sir? Okay, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Kung gusto mo palagyan ng laser dito sa ilalim, tawag ka kagad, i-discount kita. Laser dito sa ilalim, lagay natin para merong dot pula na makikita ka, sigurado mag-e-enjoy ka dito. Okay? Unit natin ka-Airsoft, Bongbong Dayap, ayan, si Brian Maxine Dayap. Hello sir, have a blessed day. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa amin dito sa Big Man. Ihahabol natin yung unit mo, okay? Ngayon, press the valve. Grabe, kita mo daming gas, no? Sayang. Anyway, ito yung unit mo ready for packing and ready for shipping. Okay, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, hatid po sa iyo ng inyong lingkod, Big Man.